proudly present to you the first of our 3 comedy geniuses. Palakpakan po natin may kasamang hiyawan, Miss Nikki Morena! Magandang hapon, everyone. Thank you so much, Karen. Grabe, na-pressure ako sa comedy genius. Huwag po kayong maniwala doon. Maganda lang po talaga ako. Hala, may natawa. Totoo, seryoso po, maganda lang ako, hindi ako nakakatawa. Sabi kasi, di ba, pag babae, you either be pretty, you can be funny. So I chose to be pretty. Agree? Yes. Sige, ganito mo sa survey po ako. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magpalakpakan nga po lahat ng naniniwalang maganda ako. May nakita po, medyo konti yung naniwala. Ibahin ko po yung tanong. Magpalakpakan na may kasamang hiyawan ang mga naniniwalang hindi ako maganda. Make some noise! Hindi ka alam kung matutuwa ako kasi may audience interaction o masasaktan ako. Well, magandang hapon. Napapakilala po muna ako. Ako si Nikki Morena, DJ po sa radyo. Kung nanonood po kayo ng Showtime Online U, ako po yun. Hindi ako yung pinakamaganda doon, pero isa ako doon sa magaganda. Nagsimula ako bilang kaloka-like ni Nicki Minaj. Kilala niyo po si Nicki Minaj? Hala! This one's for the boys with the booming system. Hey! Ang galing! May sumagot. I love it. Boy, you got my heart running away. Okay lang yan. Hindi na naman po kayo kilala ni Nicki Minaj. So, okay lang yan. Hindi siya ma-offend talaga. So, eto na nga. We're gonna... Eto may kikwento ko. Ito kwentuhan lang naman to about confidence. But first, let's define confidence. Alamin natin yung etymology niya. It came from a Latin word, confidere, which means have full trust. Ma'am, kailan ka huling naging confident? Ngayon. Eh, palakpakan, what's your name? Palakpakan natin si Miss Sarah. Hi ma'am, when was the last time you felt confident? Ngayon din. What's your name? Abby. Let's make some noise for Miss Bambi! Ayan. Ganyan po, yung magiging role po natin dito, magsasalita ako. Tapos pag tinataas ko yung boses ko, yun po yung cue nyo para magpalakpakan. Kasi pag konti yung audience interaction, hindi po ako mababayaran. Eh, breadwinner ako. So, tulungan tayo, okay lang po? Sige, ayan. So, speaking of confidence, no, naniniwala ba kayo na sa buhay natin, kailangan natin ng maraming confidence? Taas na po ng kamay. Yes. Sa mga nagsumagot ng yes, actually, mali po kayo. Yes. Oo, sorry. Hindi. Kailangan natin ng maraming confidence sa buhay natin. Hindi pwede yung standard pack lang na confidence. Kailangan yung extra large, value pack, 45 vitamins and minerals, and resilience na with 10% self-belief. Amen? Ganda, ganda. I love the interaction. May connection tayo. Galing. Pero, eto na nga. Kaya ko nasabi yun. I would like to welcome you guys sa ating music talk. Nikki Morena's Guide to Confidence 101 Crash Course for Beginners for Dummies, grade12.com.ph, phdissertation.com. Thank you. Si Kalagarin may meron siya dito paano. Wala tayong pa-PowerPoint presentation. Mas malaki yung TF ni Kalagarin. Kaya walang visual yung kay Nikki Morena. Charot lang. So, lesson number 1. Okay. Isasama ko kayo sa kwento. Nung 16 years old ako, galing po akong probinsya. Na ay mga Bisaya deri. Oy, Bisaya si Ma'am. Bisaya si Ma'am. Maayong hapon siya. So, galing ako ng Samar. Borongan Eastern Samar. Waray kami / Bisaya. So, yung parents ko, nag-decide na dito ako magkolehiyo sa Maynila. So, nung bata ako, wala pa nung YouTube, wala pa nung TikTok, wala pa nung content creator, wala pang influencer nun. Gumagawa na ako ng videos. Pero for home entertainment. Kasi nung bata ako, marami kaming VHS. Di ba, may mga usoy dati, VHS, ganyan. Eh, sa Samar. Kasi yung bahay namin, beachfront. Yan. Beachfront kami. So kami rin yung frontliners kapag may bagyo, ganyan. Naalala ko nung dati, nagpubukbong yung tatay ko. Kanina direct ka namin bagyo, tapos tinatali namin yung bubong legit. So lahat ng mga videos namin, pictures,
nawala. So, wala akong proof na ever since bata ako, maganda talaga ako. So, wala akong gano'n. So, ngayon medyo nagbabawi-bawi ako. So, yun, doon nag-start. And feeling ko, bata pa lang ako, naniniwala ako, sir, na dahil ng araw magiging si Judy Ann Santos ako. Sir, naniniwala po ba kayo na may chance akong maging artista? Why not? Why not? Parang dihado si sir. Why not? Why not? Diba? Ang naniwala kayo next Judy Ann Santos ako. Yes, artista ka naman. We love you. Ganong love ko sa'yo. Sa'yo din naman, mag-aan din naman po love ko. I love you, sir, I love you. So yun yung ano ko, mindset ko nung bata ako, next Judy Ann Santos ako in the making. Pero yung baon kong confidence, pang probinsya lang, isa probinsya, ang dami nagkakakrush sa akin, si Hector, si Rendon, si Dodong. Kahit maitim ako, kahit maitim yung tuhod ko, ang dami nagkakakrush sa akin. So feeling ko pagpunta ko ng Maynila, ang ganda-ganda ko. So punta kami dito ng Maynila. So na-realize ko, hindi pala ako ganun kaganda sa Maynila. Hindi talaga. Ang dami magaganda sa Maynila, parang iba yung tubig nyo dito, parang may chlorine. Diba? May mga kamag-anak pa kayong galing probinsya, tapos tuwan-tuwa pag Manila ka nakabusog. Parang nakakaputi sa Maynila, grabe. So ganun, hindi pala. Kailangan, ang dami kong mga doubts na naririnig sa isip ko. Kasi parang, hindi ka naman ganun ka. Dapat, kung gusto mag-artista, dapat maputi ka. Dapat mistisahin ka. Dapat matangos yung ilong mo. Yun yung mga doubts na naririnig ko. So nung 16 ako, maganda pa, chill pa. Nung nag-17 na ako, sabi ng tatay ko, sige, mag-Adamson ka, kaya natin yan. That time, 35K yung tuition fee. So mayabang pa ka kay Adamson. Cliname niya na yung ang aga niyang cliname yung plus points niya sa langit. At 17. So naging very MMK, no? Walang iiyak ha. Dapat nakakatawa ka din. Pero yun, 17 ako nung naging breadwinner. So doon nagsimula yun. Hindi ko na-enjoy yung childhood ko. Kaya nga ako nandito sa stage, pero marami. Alam niyo na. Amen! May interaction na, narinig niyo. So yun, dapat meron tayong So ang ginawa ko, nagtindera ako sa Baclaran. 17 years old. Sino gumagamit ng Soen? Soen? Social pala ng market. Pero yung sa mga, hello po, introduce ko yung Soen po, po siya, brand po ng underwear. Alam ko, feeling ko lahat kayo dito more on Triumph na yung mahal kasi yun eh. So sa Baclaran, may tindahan doon mga stall. Sa Baclaran, merong stall, pero hindi pa doon yung, yung warehouse. One day, may nagpunta. Ito. Hanap mo, te? Te, meron kang turquoise. Turquoise na brat panty. Kalkal kami, kalkal. Sabi ng ama ko, ikaw hanap doon turquoise sa panty? Turquoise, hindi ko nga alam spelling ng turquoise. Papahanap niyo sa akin turquoise. Because I love my job, it's my first job. Punta ako sa warehouse. Sabi ni Dodong, sabi ako mamaya. Ganda ko rin sa Maynila. Nakahanap na ako ng turquoise. Pagbigay ko kay ate, hindi pala kasya sa kanya. Sabi, huwag na lang pala yan, ito na lang na pink. Talaga ba, te? Yung layo ng stall, papunta dun sa warehouse, halos isang station ng LRT. Are you kidding me? Pero hindi ko sinabi yun, di ba ako ganun ka-arte nun dati. So parang nag-curse lang ako in Bisaya, parang, yawa, di ay nga mamukas. Ganun. So yun, nasan ba yung lesson nitong lesson number 1. Hindi lang one time, yung totoong confidence. Hindi siya isang decision lang, solve ka na, di. Dapat araw-araw mo siyang pipiliin maging confident. Kahit na some days are harder than the others. Kasi consistency is mahina. Consistency is the key is very good. I love the audience. I love you guys. Eto, lesson number Amen. Walang kapalit ang pagmamahal. Ayun na nga. Diyan kayo hugot ng confidence natin eh. So, nakwento ko na yung about sa Baclaran.
nauna na ako sa script ko, so iaangat na ng prompter yan ngayon. Angat, inaangat. Ayan, eto na. Siyempre, bilang breadwinner ako, win-win situation sa akin na, hanggang sa, tindera sa Baclaran, tapos nag-service crew ako sa isang fast food. Hindi ko sasabihin yung brand, pero love ko to. Naging service crew bago nag-call center. Kasi gusto ko makatapos ang pag-aaral. Only child ako. Walang ibang ipapamana sa akin yung magulang ko, kundi sama ng loob. So, kailangan ko mag-aral. Hanggang sa yun, nairaos naman awa ng Diyos, nakatapos po ako ng college. Thank you sa validation. So, win-win situation siya for me. Kasi, nagagawa ko yung gusto ko, and at the same time, you know, I get to pay my bills and do something while doing something that I love. Diba? Mukhang pera lang talaga. And now we move on to lesson number 3. It's knowing about who you are. Diba? Galing. Ganun lang. English, ganun. Dapat may variation. Siyempre, Mitch Valdez nanonood. Kailangan mag-English ako dito. Galing po ako sa So, yung kwento nung Kalokalike ko, kasi last year nung college ko, wala na akong pang tuition. Promissory no. So, sabi ng professor ko, Katayo, baka naman magmarcha ka, may hawak ka pang promissory no. Hindi ang sakit. Dahil nagko-call center ako, yung kumbaga inuman namin, every morning, nakita ko yung commercial ni Showtime. Sabi ko, ay, magkano price? 300K? Papatosin ko to. Tapos, wala akong makeup artist, hindi ako marunong mag-artist. I just went there sa ABS-CBN nag-audition. Hanggang sa the rest is history, hanggang sa nanalo ko ng Kalokalike. And that changes everything. Yung nagbukas sa akin ng storya, nakapag-graduate ako ng college. Ayun, doon na nagsimula yung lahat. Hindi ko masasabing mayaman na ako ngayon kasi hindi pa ako mayaman. Tagal pa yun. I'll get there someday. I'll get there. Amen? Yes? Thank you sa paniniwala. Salamat. But to be fair, no, as a woman especially, maraming iba't ibang expectations that other people will have from you na hindi naman necessarily totoo to who you are. And nakakapagod, di ba? And to be honest, mahirap din talaga silang i-ignore minsan. And hanggang sa, nung nag-move ako dito, maraming nag-lockdown, nag-move kami sa Maynila, maraming nag-lockdown sa akin, maraming walang naniwala. So ang gusto ko lang ipa-realize sa sarili ko, and then, I'm gonna give you an example. For example, nag-joke. Hindi daw ako nakakatawa, masyadong OA. Pag babae, hindi nakakatawa. Pag babae, dapat Maria Clara, behave. So, hindi na ako nagpatawa. Sumali na lang ako ng pageant. Ayaw niyo pala, di mapapageant na lang ako. Pag sali ko ng pageant, komedyante ka. Ha? Saan ako lulugang? Hindi ko na rin alam. Pero, on a serious note, no, sa mga halimbawa, educational research ko, that's what I do sa online, in content creation. I give trivia, maraming mga nag-comment, mas maganda kapag sa lalaki nang gagaling yung trivia. Like, I don't see the difference, kasi pareho lang naman kami nag-google. So, pag nababasa ko yun, nasasaktan ako, di ba? Masakit siya, pero as a Libra, iyak na lang saglit, tapos harapin ulit yung realidad. That's life. Do you agree? Do you ever happen to feel that sometimes? Yung kahit G ka na parang, tama na itong ginagawa ko! Tapos biglang may isa kang negative comment na mababasa. Balik ka na naman dun. I-humble ka. That's life. Malami talagang inggit. Kapag inggit, peace be with you. Hala, and also with you yun! One more time kasi nanonood si Lord. Peace be with you. Okay, nakalimutan yung minus points sa langit. Eto. Tara pa dito. Busin ko lang tong script. Matatapos din to. Okay pa kayo? Huwag kayong mag-alala. Yung susunod sa akin mas nakakatawa. So far natatawa naman po kayo? Yung ganong level na tawa? Yung masakit sa tiyan o yung tawang okay lang. Saan po sa dalawa? Yung una o yung pangalawa? Be honest.
pangalawa, ay sakit. Pwede naman sabihin, sige B, yung una. Pero eto, I just want to remind each and every one of you, and of course myself, na we are enough. No one can define you. You define yourself. Thank you. I'm glad na pareho tayo ng nasa isip. Basta ang importante, na-appreciate ako ng nanay ko, na-appreciate ako ng fiancé ko. Kala niyo si Kalad Karen lang may jowa, ah. May jowa din akong afam. Greek. Nag-propose siya ng June, buti na lang. Gumana yung pagpaparinig. Sir, kayo ba? Paano kayo nag-propose? Paano ka nag-propose? Propose? Pero, di ba, meron din yung mga babae, kumbaga, parinig, na, paano ka ba mag-propose? May ganun din po ba nung nag-propose ka? Kusang loob si Sir nag-propose. So ako lang pala yung namilit. Ayan na. For the citizenship din to, sayang. Sino po mga nakakaluwag-luwag dito? Taas nga po ng kamay. Come on, don't be shy, come on. I-claim yun na. Come on, taas kamay, nakakaluwag-luwag sa life, come on. Ay, don't be shy, ang humble nyo. Lahat na lang magtaas ng kamay. Everyone, please raise your hands. Ayan. Sa lahat po na nagtaas ng kamay, magnininong at ninang kayo sa kasal ko. Sige na guys, kailangan ko ng pera. So that's it. The lesson number 3. And that's the lesson from Nikki Moreno's Guide to Confidence 101 Crash Course for Beginners for Dummies, grade12.com.ph .dissertation.pdf. Daming dot. Siyempre, the journey has not been the easiest. Mahirap maging breadwinner at a very young age with the added pressures of being a woman. But confidence, yung true confidence, will really take you far, far, far. Looking back, gusto kong pasalamatan yung sarili ko sa mga desisyon na ginawa ko sa buhay. Na, I stood up for myself. And may last lesson na lang po ako. Tip, kumbaga. Sa lahat po ng gusto magpaputi ng kilikili, huwag kayong magpa-laser sa mga puchong-puchong derma. Gusto ko ipakita yung kilikili ko, pero... Sure ka? Wag na lang.